May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turano, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Turano, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my redeemer. Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong hiya, na ako makakautong mo. Ikaw akong hihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang hiya, niinit kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong lubuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Walay lain gawas kanunod mo, ikaw lang, o ikaw Hashem. Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ano kapatid na Grace Mall, no, kung alala nyo yun, hindi ko lang nakita kaagad kaya nakapag ano na ako ng tugtog. Pero sasagutin ko po ngayon, no, yung tanong niya po kagabi is actually kung yung ano po, yung parao po sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moshe, the same parao ba din yun?
Okay, actually po, no, kung titingnan po natin, medyo malayo po yung panahon ni Abraham, no, papunta doon kay Moshe. May 210 years na po na nag-live sila doon sa Egypt with the Pharaoh. Pero andun yung usapin kung saan sabi doon, a new Pharaoh arose. Di ba, naaalala po ninyo yon na sabi doon sa Torah na meron pong bagong Pharaoh. Now, unahin po natin itong sa panahon ni Abraham, no, na Pharaoh. Kung titingnan po natin, punta po tayo sa panahon ni Sarah. Matapos po na-abduct ni Abimelech si Sarah, ang sumunod po na nag-abduct is actually si Pharaoh. Vice versa po, o sino po nauna sa kanya, di ko lang talaga din matandaan. No? So, dito po tayo kay Pharaoh. Okay. Sa panahon na nalaman niya po na it is a course, no, for him para i-abduct si Sarah, dahil si Sarah is actually married po na tao ni Abraham. So, actually, nung hindi pa po siya, hindi pa niya sinauli si Sarah, may punishment po natanggap si Pharaoh. Kaya nga, napilitan si Pharaoh na isauli si Sarah. Naisauli si Sarah. Kasi nga, hindi naman isasauli, hindi naman under ni Pharaoh sa panahon ni Abraham si Pharaoh. Hindi siya under kay Abraham para matakot siya kay Abraham. Pero bakit kailangan na ibigay niya si Sarah balik doon kay Abraham? Kung si Abraham lang, kaya nga si Abraham nagsinungaling, nagtanong, asawa mo ba siya? So sabi naman ni Abraham, hindi daw. Kaya kinuha ng sundalo. Kasi hindi inangkin ni Abraham na asawa si Sarah. Ang sabi niya, kapatid niya daw. So sa pilitan pong kinuha ng mga tauhan ni Pharaoh si Sarah, dahil nga sa napakaganda talaga ni Sarah, sabi ng mga sundalo, bagay ito sa hari natin. Pero nung nakita niya na nag-abduct siya, na nasa kanyang poder na si Sarah, nagkasakit po si Pharaoh. Nagkaroon po siya ng tsaraat. So, yung tsaraat po na sakit, actually, sa ating panahon po, yun po ang sakit na leprosy. Sinong pamilyar sa leprosy na sakit? Yung maraming kagid-kagid sa katawan ba? Kaya nung malaman niya na ang dahilan doon sa leprosy na nakuha ni Pharaoh doon sa panahon ni Abraham sa asawa dahil kay Sarah, isinauli niya yan. And in fact, ginawa pa niyang alipin ni Sarah ang anak niya na si Hagar. Bali, nirigalo niya ito kay Sarah para maging alila ni Sarah. So, dahil po doon, kung titingnan po natin ang istorya, punta po tayo doon sa panahon ni Moshe. Bakit kailangang pumatay ni Pharaoh ng 1,000 children every day? Kasi dumating po sa point na kailangan ni Pharaoh na magligo ng dugo ng Jewish. Kasi nga, every time na magligo siya with the advice of his council, yung mga sorcerer, yung mga witchcraft, every time na maligo siya ng dugo, medyo gumagaling ang leprosy niya. Ito po ang nagpapatunay na yung paraon ni Abraham during the time of Abraham and the time of Moses are actually one. Andun pa si Basya. Bakit si Basya? Alam niya naman na galit yung father niya na si Parao na mag-alaga ng bata na Jewish. Pero bakit na inalagaan niya, na nakuha niyang alagaan ang bata despite doon sa
decree ng ama niya na kailangang patayin lahat ng mga bata. So yun nga no, kanino, balikan natin no na si Parao kailangan pumatay ng maraming bata, 300 ba yun? 300 children a day or 1,000 children a day na kukunin yung dugo para iligo ni Parao. Araw-araw po yun ginawa ni Parao. So, sa Parao yan sa panahon ni Moshe. Yun ang naging alibyo sa sakit na leprosy na nakuha pa niya doon sa panahon ni Abraham. Kasi the same more than 400 years. Kasi alam naman natin nung araw na matataas yung mga edad nila. That's one of the proof that the Parao during the time of Abraham was the same Parao in the time of Moses. Paano natin ma-prove na merong tsaraat si Parao doon sa sa panahon ni Moshe? Pamamagitan ng anak niya na si Basya. Kasi nung makita niya yung si Moshe habang lumulutang nung bata pa si Moshe, 'di ba? Pinalutang siya ng mother niya dahil sa takot na baka malaman ng mga sundalo na may buhay na bata kasi may decree para na ipapatay ang mga bata lahat. Tinago nila ang bata na si Moshe. Ang problema, nung naging 3 months na si Moshe, malakas na siya umiyak. So napilitan sila na ipaanod sa tubig. Kaya nga napangalanan siyang Moshe, drawn from water. So, yun nga, nung nakita ni Basya, nung akma niyang hawakan yung basket, may milagro po nangyari sa kamay ni Basya. 2 milagro po. Okay, ang milagro na nangyari sa kamay ni Basya is naabot niya ang basket kahit na malayo pa ang basket. Parang uminat ba yung kamay niya para maabot niya. At nung mapalapit na sa kanya, napansin niya ang balat. Nawala ang leprosy. Kasi si Basya din merong leprosy. Kaya nga siya andun sa sapa para maligo. Kasi nga may leprosy siya. Kaya nakita niya yung si Moshe habang palutang-lutang sa basket. So, kapag binitawan niya, bumabalik ang leprosy. Kapag hinawakan niya ang basket, nawawala ang leprosy. That makes Basya healed. Gumaling si Basya nung nag-decree siya na alagaan niya si Moshe kahit na ibang tao yung pinaalaga niya kasi may nagpresentar eh. Sunod ng sunod si Miriam, kapatid ni Moshe, doon kay Moshe, nakuha nung nakita ni Miriam, si Moshe na nakuha na ng prinsesa, nagpresentar siya na ako mag-alaga niyan. Kasi si Miriam at saka yung mama niya, si Jochebed is actually a midwife. Silang dalawa, samantalang si Miriam is actually a helper of a midwife. At natagurian po siyang pua dahil si Miriam, dahil napakagaling niya po patahan ng bata. Kahit na paano umiyak yung mga bata, malakas umiyak. Ang bata na napapatahan niya, napapatigil niya. Kaya binigay niya, sige alagaan mo, sige kasama ko mama ko. Hindi alam ni Basya na anak pala, na kapatid pala yun ni Miriam at anak niya yun ni Jochebed. So, yun nga no. So, nung nakuha, gumaling na talaga si Basya sa pagkakaroon ng leprosy. So, sino naman yung napatay ni Moshe? Sino naman yung napatay niya na Parao na nalunod doon sa dagat na napagbigyan ni Hashem dahil ng tisuba?
Kasi nagtisyuba kasi si Parao. Nung makita niya na totoo pala ang God ng Israel, ang problema, nakasugod na siya, bumalik yung tubig. So nalunod si Parao. Kaya lang, habang nalulunod siya, nagtisyuba siya, at pinagbigyan po siya, pinatawad po siya ng Shem. So hindi po siya pinatay ng dagat, kundi napasok siya sa isang parang bula na nasa loob siya. Na nadala siya papunta doon sa Nineveh. And at that time, sa panahon ng paninirahan ni Parao doon sa Nineveh, during the time of Jonas, kasi magkasabay lang yan ng panahon na yan eh. Si Parao po ang naging hari. Yun ang napuntahan ni Prophet Jonah. Yung kinain ng pating. The same Parao with the Parao during the time of Moses. Hindi po magkalayo yung panahon ni Job, ni Moshe, at ni Prophet Jonah. Hindi po magkalayo. So, po nakita niyo po na ganun po ang ni Parao na nag-abduct kay Sarah. Kasi ang tanong po kagabi kung the same ba o na Parao yung panahon ni Abraham, panahon ni Noah, panahon ni Abraham, panahon ni Moshe, at panahon doon sa Nineveh. So, the same Parao lang po. Kasi walang ibang susunod na Parao. Lalo na after Moshe, kasi namatay po ang anak ni Parao. Di ba, pinatay yung anak niya na lalaki during the plague, doon sa death of a son, doon sa mga hindi sumunod sa, sa ika-10th plague, di ba, mamamatay lahat ng mga bata na pinakamatanda. Halimbawa, si Parao nagkaroong anak, tapos yung ang eldest son niya, namatay. O so, sino susunod ng Parao para magkaroon ng Parao dun sa Nineveh? Kaya, sabi ng mga sages po, ibig sabihin yung mga tao talaga nag-aral sa Torah, magagaling mag-aral sa Torah, that the king of Nineveh during the time of Prophet Jonah was actually the Parao na nandoon sa Egypt. Okay. Ano namang palatandaan bakit nasabi ng mga sages yan? Kasi the time na inutusan si Jonah ni Hashem na puntahan ang Nineveh, galit-galit ang Hashem. Gusto niyang walain na talaga yung Nineveh. Kung for our information po, ang Nineveh po is yan yung tinatawag na Syria ngayon. Yan yung tinatawag na Syria ngayon. Nineveh yan siya nung araw. So, mga Gentile po yan sila, hindi po yan sila mga Jewish. So, nung mapuntahan, nung pinakita ni Hashem sa pamamagitan ni Prophet Jonah, ang galit niya sa na gusto niyang patayin ang Nineveh dahil nga sa sumusobra na, dahil nga hindi na sumusunod sa utos, medyo ang Hashem, binigyan pa ng chance ang Nineveh sa pamamagitan ng pag-utos kay Prophet Jonah na puntahan ang Nineveh at sabihin na magsisi kayo. Kaya napuntahan. Ang tanong, bakit naman naniwala kaagad ang Nineveh kay Prophet Jonah? Kasi alam kasi ng king doon na si Parao na kapag ang hari ng Israel, ang king ng Israel ang nagalit, tututuhanin niya kagaya ng nangyari doon sa Egypt. Kaya nung nasabi ni nagalit na ang Hashem dahil sa ginagawa ninyong masama, i-annihilate po ang Nineveh. So sabi ng hari, uy, magpuasa, mag-fasting tayo lahat kasi galit na ang Almighty ng Israel. So, ayun, nagsihubaran sila, tinumba nila yung mga idols nila, iniwan nila, at nagsisi sila sa harap ni Hashem. Kaya yung decree na binigay ni Hashem is na-suspend po yan. Kaya lang, it lasts only 3 years. So, ganun po yung nangyari. Bakit
bakit naman interesado si Hashem doon sa Nineveh, sa mga Gentile? Kasi si Parao po kasi is napatawad ni Hashem nung sa panahon na nalunod siya, and yet he is the king. Kung wala lang, hindi lang si Parao ang king doon, hindi niya ba kikialaman ang Nineveh kagaya ng ibang mga Gentile? Ang dami kayang gumagawa ng mali sa lahat ng mga Gentile ng 70 nations. Halos lahat yan gumagawa ng mali. Pero bakit ang Nineveh pinagbigyan niya? Bakit pinapuntahan pa talaga? Kasi may isang tao doon na naging righteous dahil pinatawad ni Hashem. And that is Parao. Dapat na-influensyahan ni Parao ang Nineveh, ang kaso hindi. Ngunit nung napuntahan ito ni Prophet Jonah, dali-dali pong tumugon ang hari na magsisi tayong lahat magsisi. Kasi alam niya kung ano mangyayari sa kanila kapag hindi nila sinunod ang sinabi ni Prophet Jonah. Hopefully po naintindihan po. So hopefully nasagot ko yung tanong kagabi na hindi ko nakita, no? Kung may mga tanong pa po kayo sa live kagabi na hindi ko nakita, pwede nyo po ibalik ngayon. Okay. Medyo hindi po maganda kasi yung pakiramdam ko ngayon kasi nga medyo nagalit po ako kanina. Napalo namin si Amira. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya lang, pinilit ko na mag-Torah study dahil din sa isang bagay. Okay. Kasi, may nagsabi po sa atin na dating leader ng Noahide, itong grupo na po. Dati siya yung president, siya yung hindi ko na po pangalanan yung pangalan. Na sabi niya sa akin, pero hindi niya personal na sinabi sa akin kasi noong December, nag-initiate po siya na magkaroon ng reunion kaming magkakapatid. So, dahil nga may kunting problema kami dahil nung pagkamatay ni Roy, medyo nagkabanggaan po kami. Dahil sinabi nga niya sa akin na nagkibuloy daw ako. Kaya sinabi ko sa mga kapatid, andito yan sila ngayon mo sa akin sabihin, magtanong ka sa kanila. Kung nagkibuloy ba. Nagkibuloy, pagkagaya nagkibuloy ba, nagkolekta. Kaya nga ayaw ko na during sa convention, may suggestion po na magkaroon po ng 5% sa lahat ng kita po para ibigay sa akin, mayaw po ako. Lalo na yung anak ko. Kasi may mga issue po na ganyan na nagkibuloy daw ako. Kaya inayawan po talaga namin ako, tsaka yung anak ko, tsaka yung ibang tao. Kasi hirap na nga yung mga kapatiran, tapos obligahin mo pa. So, kahit na maghirap ako, okay lang. Basta wag lang mahirapan yung mga kapatiran. Total, maghirap ako lang naman din. Sa mga lakad ko, sa mga ako lang naman yung Minsan nga, di na ako kumakain pag umaalis. Siguro kung lang pamasahe. Basta lang makapunta doon sa mga kapatiran talaga. Pero di bali po yan. Di bali po yan. Ang importante na yung mga kapatid is hindi po magkahirap-hirap. Dahil sa gustong mangyari sa ibang kapatid na i-enforce talaga ang 5%. Kasi sabi nila, nagawa nga yan ng Iglesia ni Cristo ng ibang mga na 10% pa. Ano pa kaya yung 5%? So kanina, narinig ko, nasabi din ng kapatid ko, na ganito yung reaksyon. Kasi wala ako andun ako sa convention, nataon na nag-reunion sila dito. So, sabi nila, sabi ng na wala si Yoyong. Okay lang. Wala si Yoyong. Pero, sabihin mo sa kanya, huwag siya masyadong maniwala sa mga ramay.
Di ko maarok sa sarili ko na bakit nasabi niya yun. Yung siya yung unang pinaka-leader dito. Siya yung unang nakipag-usap sa mga rabbi after the death of my father. Siya yung unang nakipag-usap. Kaya nga siya yung naging unang president dahil nga sa ano. Kaya medyo mabigat po yung pakiramdam ko kasi hindi ko akalain na hindi pa pala siya tapos sa kuha. Hindi pa siya tapos sa akin. So nasabi ko sa sarili ko, although totoo yung sinabi niya na huwag masyadong maniwala sa mga rabbi, andun kasi yung chance na pwedeng ang isang rabbi pwedeng mali yung sinabi. Kasi sa dami po nang nakausap kong rabbi, sa dami po nang nabasa ko, nakikita ko talaga kung ano ang mali. Nakikita ko po yan. Na minsan yung mga bagay na ginawa nung araw, ginagawa, inaangkin nila dahil sa kanila. Kagaya ng sinabi nila na si Abraham daw gumagawa po ng Torah ng 613 during the time of Abraham. Even though he was not commanded. Sabi ko sa sarili ko, paano niya gagawin ng Passover hindi pa nangyari yung sa Israel? Na paglabas sa Israel, paano niya isi-celebrate yun? Hindi naman tayo bobo para maniwala lang diretso. Alam natin yung istorya na kaya nagkaroon ng Passover dahil celebration yon paglabas ng Israel doon sa Egypt. So hindi po pwede sabihin na Abraham was actually doing the entire 613. Pwede Abraham doing the entire Torah at the time. Abraham knows the entire Torah, even the 613, but he was not commanded. Pwede po yan. Pero yung gawin talaga ang entire Torah, 613, parang ano po yan, mahirap po yan paniwalaan. Kaya tama po ang sabi ng kapatid ko na huwag masyadong paniwalaan. Kaya nga tayo nag-aaral talaga. Kasi yung mga rabbi, iba-iba yung pagkakasabi. Kaya lang, the way he approached na sabihin na ingna siyo yung ingna na siya. Huwag masyadong bumilib. So sabi ko sa sarili ko, so saan ako maniniwala? Saan ako maniniwala? Sa kanya. Although, ganito kasi yan, merong dalawang era kasi po ng Noahide laws. Para maintindihan nyo po. Yung Noahide laws po, nasa panahon ni Abraham, ni Noah, panahon ni Abraham, that was the first era of Noahide laws. Panahon ni Noah, Adam to Noah. Noah to Abraham, and Abraham up to receive the Torah of Israel. Pang-apat yung ngayon. Kailangan po nating maintindihan yan. That from the beginning, there is no yet a direct command. There is no mitzvah with regards to 6 laws. Kasi 6 laws po yung kay Abraham, kay Adam, papunta kay Noah. 6 laws po yun. Everything na emphasize nila nung araw na ito yung maganda, ito yung mabuti, that was actually a wisdom. That is a logical, that is a moral code. So kung hindi siya mitzvah nung araw, bakit nga tinawag siya mitzvah? Ganito po yan siya. Sa panahon ni Adam, nakita lang nila kung ano ang mabuti at hindi mabuti. That is logical. Masama ang pumatay. Even though there is no direct command. Kaya nga walang nasulat. Naiintindihan lang nila kung ano ang mabuti at ano ang hindi mabuti. During the time of Noah, nakompleto yung 6, but the same status with Adam. So the status of Adam, nabago po yan in the time of Abraham. Kasi yung 7 na kay Noah, na kay Adam, is nadagdagan yun ng circumcision. In which sinabi ng mga rabbi that makes Abraham a Jew.
and all his descendants become a Jew. But what about Esau? But what about Ismael? They are the sons of Abraham. They are the sons of Jacob, but they are not a Jew. So masyado siyang nagiging general yung pagkakaintindi ba? Na meron tayong something iko-correct. Kaya ang Moshiach is titindig po siya just to correct or to explain the disagreements. Kasi meron talagang disagreements. Tayo naman, kung hindi tayo mag-aaral, wala talagang mangyayari sa atin, magkakamali po tayo. Kaya kailangan po natin mag-aral at mag-isip. Not just read. Not just read. But also, Jigs Benoit, question po sa first siege ng Jerusalem na nagawa ng Babylon, lahat po ba ng mga sipirot na nasa first temple ay nasunog at walang natira din? Ang pag-rewrite ni Prophet Ezra sa Sefer Torah is not 100% apple to apple dun sa original Torah na ibinigay from Hashem dun kay Moshe. Actually, during the time of the first temple, the Moshe's time is already finished. Tandaan po natin, ang first temple nangyari po yan doon kay Solomon. And yet Solomon, far away pa yan. Noong sa time ni Moshe, nauna si Moshe, ang daming anak, ang dami hanggang sa time ni David, hanggang sa time ni Solomon. So malayo po. So yung unang tanong po is medyo may kulang po yan siya. So yung Babylonian time po, marami pong naisulat. Ang Jerusalem rabbis, ang Babylonian rabbis, kasi maraming mga Hudyo dun sa rabbis, which was given freedom by King Cyrus to practice the religion, nagkaroon talaga sila ng masinsinan talagang pag-aral. Kaya marami silang naisulat. Kaya marami yung Talmud ng Babylonian Talmud ikumpara dun sa Jerusalem Talmud kasi sila patago kung mag-aral sila ng Torah. Tapos nire-record nila through writing. Kaya nipis ang Jerusalem Talmud. Hindi katulad ng Babylonian Talmud na how many volumes siya. So ang sinunog gayon is actually yung nasa Jerusalem. Although may nangyari na pagsunog dito sa Babylonia, pero marami pong mga Hudyo na naandyan na nagtatago. Na may patago. Kaya nga sila kapag ka dumating yung mga Greeks doon sa kanila, gusto ng Greeks na pag-aralan ng mga Hudyo ang kagawian ng Greeks. Pero kapag wala na yung Greeks, ang pinag-aaralan nila Torah kasi may mga tinatago po silang Torah. Hindi po lahat nasunog. At alam naman po natin na kada isa sa kanila is nagsusulat ng Torah. Utos yan, nasa Torah yan mismo na kailangan in one's life is kailangan magsulat ka ng sarili mong Torah. If you are a king, you should write to Torah. Isa iwan sa kingdom, ang isa dadalhin niya kung kahit saan siya. So marami pong natin na mga hindi po naubos lahat. Maging doon sa Jerusalem, although marami silang nakolekta, yung mga Romans, maraming nakolekta para sunugin, para hindi makita ang katotohanan. Dahil gitwist na nila yun sa pamamagitan ng pagsulat ng New Testament. Na-twist na yun. Kaya ayaw nila ng ebidensya na na-twist. Kaya sinunog nila. Ang problema, yung nakita, nasunog. Pero paano yung hindi nakita? Kaya nga, merong maraming mga nasulat na makikita, madidiscoveryan na nasa mga cave. Kagaya ng Qumran Cave, na maraming mga writings doon. The writing of Isaiah, the writing of Jeremiah, na minsan sinabi nila, writing of Mateo daw yun. Writing of Mateo na wala namang nasulat na Hebrew na original Mateo. That was originally written in Greek. Kasi kung Hebrew pa yan pagkasulat, bakit sinabi ni Jesus, at si Jesus ay nagsalita sa wikang Hebrew? O bakit sa kailangan sabihin yan kung Hebrew pa pagkasulat lahat? Hindi naman tayo bobo na nagbabasa para hindi natin maintindihan. Na bakit niya kailangan sabihin na Hebrew kung Hebrew pa yung original? Sabi ni Jesus, lama.
ili lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? So, kung hindi ka talaga mag-aaral, magkakaproblema ka talaga. So, mawawala ka talaga dun sa ano. Kaya nga, tayo kahit na medyo hindi maganda yung pakiramdam natin, ipili talaga natin na mag-aral lang tura para kahit paano may makuha po tayo. Okay, Nick H. Tadley. Kosher Rabbi, hindi binabago ang tura para magustuhan ng tao. Yes, that's correct. But not all kosher Rabbi is saying doon sa even do the kosher Rabbi, even doon sa kosher Rabbi, may mga problema. May mga problema din sila. Sila mismo, ganito kasi yan eh. Sa ngayon po, ang pagiging rabbi po nila is because of the certificate, because they undergo training and studies in the yeshiva, regardless kung ano ang gagawin nila pagkatapos. Not unlike doon sa early rabbis na they are under the divine providence of God. Kaya nga, hindi by certificate yung pagiging rabbi nung araw, kundi by simika. Simika meaning anointing. By lay hands. Ngayon wala. By certificate. Kaya kahit na pangit ang ugali, kahit na iba yung iniisip, iba ang pagkakaintindi, pag nakapasa ka dyan sa yeshiva na yan, then you are called rabbi. Kaya ayun, iba-iba ang pagkakasabi. Kasi posible yung iba may divine providence ni Hashem, yung iba sinasabi niya lang kung ano yung naiintindihan din niya. Kaya tama din yung sabi ni sa akin doon sa kapatid ko na huwag masyadong maniwala. Ang kinasasakit lang ng loob ko is hindi pa siya tapos sa akin. Sana kung ayaw niya na, then let it be. Kung hindi kailangan na every time na pag-usapan ako, kailangan talaga ako pasingitan. Hindi naman kailangan. Paano kung may magre-reunion yan kung may pasingit? Palagi may pasingit. Kagaya ng pagkamatay na Roe. Nagka-enkwentro talaga kami sa harap talaga ng mga kapatiran. Luha ako dito. Galit na ako na sarap talagang sumuntok. Kaya lang nagpigil din ako. So, yun, kahit na ganito, ako naman, hindi naman ako nahihiya na ikwento sa inyo yung yung buhay ko kasi wala akong tinatago sa inyo. Ultimo, liitang experiences ko na kwento ko yan sa inyo. Kaya alam nyo talaga kung sino po talaga ako. Hindi ko tinatago sa inyo yung mga bagay na naging experience ko nung araw, maganda man o hindi maganda. As long as ito po ay nakakatulong doon sa pag-aaral po natin ng Torah para maibigyan po natin ng magandang emphasis, wala pong problema doon kahit na mapahiya ako doon sa kwento ko. Gaya nung naikwento ko sa inyo ng araw na nakatai talaga ako doon sa bus na from Pag-adian to Ipil. Tapos nagtanong yung mga tao, sino bang, bakit amoy tae? Aircon yung nasakyan ko. Hindi ako nahiya. Na sabi ko pa nga nung araw na gandang kwento to para dalhin doon sa Malaalam kaya. At ang gusto kong magdala is si Willie Rebillame. Okay, so hindi po ako nahihiya. Sinasabi ko po talaga kung ano yung ko kasi basta makatulong lang sa pag-aaral ng Torah. Garcia Yetro, commandments siya ng mga yung na every John magsulat, pero kung hindi marunong magsulat, kailangan magpasulat sa iba at magbayad. Yes, it is commanded by every Jew. Kaya nga nasabi ko doon sa isang binata na nasa Manila na sabi niya he wants to convert pero hindi po siya na-convert. So andun na no-hide siya. Kaya lang no-hide na medyo alanganin, medyo no-hide na convert, papunta pa din sa sabi niya
you are doing, sabi ko sa kanya, sabi niya naman, I am writing a Torah scroll. Sabi ko, sinong isabi sa'yo na allowed ka mag-write ng Torah scroll? You're not a Jew. You're not commanded to do so. Pag nagkamali ka dyan, problemado ka. Kasi sa kanila, kahit na isang tulpok, uulitin nila yan mula sa simula. Ulitin nila yan. How come na sigurado ka na tama lahat yung pagkakasulat mo? Hindi ka, divine spirit. Jigs Binoak, kung ang mga kusyarabay natin ngayon na todo ang pag-aaral sa yeshiva din Hebrew pa ang kanilang inaaral, pero may mga hidden secret sa Torah ang di nila makita, then how much more tayo nga puro translated ang inaaral natin sa Torah. Kaya nga, kailangan natin na more talaga na hindi lang talaga basta basa-basa lang. Kailangan gamitin natin yung wisdom ng araw na naandun sa kanila na kailangan intindihin na talaga natin. Hindi lang yung nasulat, kundi pati yung sitwasyon sa panahon. Bakit nasabi nila yan? Nag-aaral kasi so lahat ng side kailangan pag-aralan. Ang nangyari po kasi minsan, hindi man lahat, kasi baka magalit din ng mga rabay, kasi minsan yung mga attainment ng mga ahead ng araw, mga righteous, is inaangkin din nila. O kagaya nung tanong sa akin ng mentor, why you include who in your list? Kasi nagsulat kasi ako, gusto kong maipakita sino yung mga righteous nung araw. Matapos ko pong na-enlist po yan, nakita ko lahat talaga sino yung mga righteous. So may list po ako niyan. So pinorward ko dun sa rabbis. So I have a lot of question from rabbis. Why this person, why this lady included? Especially Basya and whom in your list that they are a righteous Noahide. While in fact, they converted to Judaism. Sabi ko, bakit rabbi? Is it prohibited for a Gentile to become righteous? Have you forgotten, Rabbi, that before his conversion to Judaism, because whom was actually converted to Judaism after he married Dinah as a second wife of whom? What about the first wife? Why Hub was permitted by God to go into trials? Kasi sabi ni Satan, he was very righteous. Therefore, before pa dun sa second wife niya, righteous na siya. Hindi ba natin i-count yun sa mga Noahide? Hindi ba natin i-count yun? Yung nagawa nila is actually for Jewish talaga lahat yun. Kasi they converted to Judaism. So makari, being a convert, yung mga nagawa niyang mabuti nung araw, hindi naman niya nagawa yun dahil nag-convert siya. Kasi wala pa naman siyang idea na mag-convert kasi hindi pa niya asawa si Dina. Doon po hindi na po umimik ang rabbi, hindi na siya sumagot. So alam naman natin na pag di sumagot means yes. Kasi kung may nakita siyang mali doon sa sagot, nag-aano talaga din siya. Nagsusulat, Emmanuel, you have, may hindi ka naiintindihan. Gumaganon yung rabbi. Pero sa mga point ko po na binigay sa kanila during, doon sa mga discussion po namin, hindi po nila ma-refute kasi nga totoo din naman. So, kaya sabi ko, even, not all, pero most, na sinabi ng mentor is sinusunod natin. Maliban na lang kung makita din natin, parang hindi din katanggap-tanggap. Kagaya ng Kanuka. Our mentor advice, if you do Kanuka, do this. Kasi may mga makukulit Rabbi, today is Kanuka, what we need to do. Jewish people are lighting 8 candles. O kami, paano kami? So, kaya napipilitan yung mentor na maghanap ng paraan para makorek. Ako ayoko ng ganyan. Pag hindi tayo kasali, din huwag tayong sumali. Ganun lang yun. Bakit natin ipilit?
Papagod lang tayo dyan. The reason is to propagate. We propagate daily. Oh, tanaw tong tingnan niyo tong live. Sino-sino kayo nakakarinig nito? Kasi magkakaroon ng bad impression na parang kapag kami ginawa sila, may gagawin ka din. Magiging bad impression po yan. Jigs Benoak, okay, ano po ba ang mas matimbang? Study Torah to know the truth only or study the Torah to become righteous only? Pareho po yan importante. To know the truth and to become righteous. Kasi paano ka magiging righteous kung di mo alam yung truth? So dapat, para maging righteous, kailangan alam mo yung truth. So dalawa po yan. Di po natin yan pwede ipaghiwalay. What is the purpose of studying Torah even though you're not righteous? To become righteous. Why? What is the reason why you become righteous? Because I study Torah. So hindi po natin pwede maipaghiwalay po yan. Salamat sa tanong, Jigs Benoak from Purok City. So, ganun nga, no? So, nakita ko po talaga, marami na po akong nadaanan, marami na akong nakausap, marami na akong experiences, bad, good. At dahil po sa experiences na yun, madali ko pong mag-grasp or maintindihan yung mga bagay-bagay. Hindi lang dahil nakasulat, kundi even though logically. Kaya nga mga rabbi dun sa Israel, nung nandun kami, during 2018, year 2018, sabi ni Rabbi Mordecai, no? Blessed be his memory, kasi matay na siya. Sabi niya, I know, even Rabbi Moshe Peretz, sabi niya kasi siya yung siya yung MC doon sa siya yung facilitator during that event. Sabi niya, even I know that this convention there is a person that who knows a lot of Torah and we are happy about this. So yung mga rabbi naman na nandun sa panel, tingin sa ako, wala naman akong magawa. Wala nga naman magtabon ako ng mukha. Kasi alam nila kung ano yung ginagawa natin dito. Alam nila yan. And even Rabbi Mordecai, sabi niya, you are righteous, you are holy, you are, why you not convert? So sabi pa niya, you know a lot of Torah, Emmanuel, why you not convert? So, kung sa lang, hindi naman sa pagmamalaki, kailangan po natin, makakatulong po yung experience na yun, yung experience ko po, para mas madaling maintindihan yung mga away-away ng mga rabbis. Mas madali ko po yung maintindihan kasi I am a person na wide reader, tapos hindi ako natatakot talaga magtanong dun sa mga rabbi. Kung hindi ko makuha yung sagot dun sa isang rabbi, dito sa isang rabbi. So madami akong pinupuntuhan na rabbi. Kaya kita ko din kung ano yung pagkakaiba nila. Kasi hindi lang isa na rabbi yung pinupuntuhan ko, marami pong rabbi. Jigs Benoak, okay, ang divine providence po ba is more truthful than logical and critical thinking? Okay, actually, there is no relationship between logical and critical thinking. Okay, critical thinking is our personal wisdom para malaman yung mga bagay-bagay. While divine providence, even though you have knowledge, even though you have no wisdom, as long as the divine providence is there, the divine providence will teach you kung ano yung dapat mong malaman. So pareho silang truthful. Aanin mo naman yung critical thinking mo kung wala sa'yo si Hashem, hindi ka sumusunod dun sa utos ni Hashem. Alam mo nga kung ano totoo. Alam mo nga kung paano siya iintindihin. Pero ang problema, hindi ka naman sumusunod sa Torah.
So napaka-importante talaga na naandyan ang Hashem. At yung pagkakaandyan ni Hashem is yung provident divine providence niya. Na naandyan siya, tumutulong siya sa iyo para maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Because without Hashem, hindi po natin maintindihan yan. Kahit na anong gawin natin. Despite doon sa may mga tao talagang mga matatalino. So hopefully, nakuha po ninyo na kailangan po talaga, necessary needs, must talaga yung pag-aaral ng Torah. Kasi kung hindi po tayo mag-aaral, wala pong mangyayari sa atin. Kaya nga, minsan nalulungkot po ako kasi medyo ano po kasi yung iba parang taken for granted lang yung pag-aaral ng Torah. Baliwala lang sa kanila. Pero sa akin po, hindi po yan baliwala. Hopefully, ganun din po sa inyo. Na napaka-importante talaga. Huwag yung sayangin. Alam nyo ba kung magpunta kayo dun sa mga rabbis? Kailangan nyo magbayad ng 50,000 per subject yan. 40,000. Pinakamura po, isang subject na napaka-basic po is 5,000. Ibayad po yan. Sa atin po, libre. Kailangan lang oras po ninyo. Huwag po ninyong sayangin yung time para lang sa mga mga bagay-bagay na walang gamit po sa atin sa physical man o sa spiritual. Kailangan po talaga natin mag-aral. Para mas maintindihan, mas madali po nating mag-grasp kung ano talaga, paano natin timbangin. Kasi yan po ang kulang sa atin. Kasi most of us is actually nakabase lang doon kung ano sinasabi ng rabbi. Kaya nagkakamali po tayo. Kulang po tayo sa experience. Sa madaling salita. Grace Mauli, may mga Noakay din na nagpapakalat na kapag di ka nagkaharap sa 3 judges in Israel, you are not a ger to shab. 3 judges of Israel, we ger to shab. Totally the same as we Noakay na hindi nakaharap sa 3 judges of Israel. We embrace the 7 Noakay laws. Could or conventionally the 7 laws. Okay, thank you Grace Mauli. Okay, in truth, tama po yung sabi nila na if you are not nakapunta doon nakaharap doon sa 3 rabbis, sa tawag po sa kanila bitin, if they constitute 3, they are bitin, they are judges. Hindi ka po matatawag na legit ger to shab. But our mentor said, even though you are not a ger to shab legit, but the same thing that you are a ger to shab, kasi yung word na ger is stranger. Pumasok ka dun sa puder nila. Kaya nagkaroon ka po ng ganon in order for you to become an accepted ger. So kaya, kailangan mo maganon. Ger to shab. Kung mag-convert ka, ang tawag sa'yo, ger ka, you are a stranger, but you converted. Ger tzadik. So ano ang tawag sa atin na hindi nakaharap doon sa ibang rabbi? Maliban sa akin po, kasi nakaganon po ako sa rabbi. Kay Nick, kay May, marami po dito sa atin, 11 po, pati kasama si Edwin Ortez. Brother Edwin Ortez. So, we are a legit ger to shab. But according to our mentor, even though most of us is hindi po ganon sa rabbi, but we considered ourselves as to shab. So do not worry, sabi ng mentor, even though you're not ger to shab, but you are a kasidi umot haulam. You are a kasidi umot haulam. You are a pious of the nations. So hindi po lahat ng ger to shab is pious. Hindi po lahat. Kasi the word ger to shab, nakaganon sa rabbi because iniwan mo na yung pagiging idolatrous worship,
Hindi ka na nag-worship ng other gods, ng idols, ng ano. Hindi ka na nagbablaspheme. So, meaning you embrace the 7 laws. But it doesn't mean that you are righteous. Kailangan mo pang i-prove. Kailangan mo pang magtrabaho para maging righteous ka. While tayo po na hindi po nakaharap, ando na po tayo hindi nakaharap, hindi nakaganon. Pero we are doing the thing of the 7 laws. Therefore, we are a pious of the nations. You are a pious of the nations. You are the righteous of the nations. No need to go in front of. Anyway, during the time of Messiah, gano'n po tayo. So, no problem po yan. So, kung may mga issue patungkol doon is actually pinagmamalaki kasi nila kasi may mga mentor din silang rabay. At kukunti lang po sila, maybe 300. Wala sa atin yan. Yung 300 is attendees lang yan ng every participants doon sa convention. Kung a-attend lahat, wala tayong papakain. Ang representative lang pinapadala. Kaya umaabot tayo ng 300, 200 to 300. So sa atin, ano lang yan, convention lang yan. So, siguro proud sila na meron silang rabbi talaga na humahawak. In fact, sabi nga ng iba na sabi ng mga ibang Noahide that we are very proud because a lot of rabbis holding us. Teach daw ng mga rabbis yung ini-embrace nila. So sabi ko, naisip ko, kung teach pa ng rabbi, bakit sila nagtuturo na we are here because we need to be saved? Hindi po topic ng Noahide, topic ng Christian yan. Bakit nakasama doon? Sabi nila turo ng rabbi. Sinong rabbi nagturo na kailangan mo maligtas? Yan, napakasinungaling. Ay, wala naman tayong ibang dahilan. Bakit tayo nandito? Kasi gusto lang natin maligtas. Ano maligtas? We are here because we need to rectify our sins. We need to know the Torah in order to rectify our sins and to be close to Hashem. That's the correct reason. Hindi yung para maligtas. Because that thing, maligtas, is a Christian idea. Ano yan? Ano yan siya? Parang panakot ba na kapag ka hindi ka sumamba, hindi ka maliligtas? Ganun po yan. Tayo po being a pious of the nation, akasi di umutha ulam, actually do not need salvation. Hindi po natin kailangan. Ang kailangan po natin sumunod lang sa Torah ni Hashem. Sumunod lang doon sa mga sinusunod ng mga naunang tao in order for us to become righteous. Hindi para maligtas. Ang kaligtasan po sa atin, bonus na lang yan. Kung iligtas din, so be it. Thank you. But if not, then no problem. As long as I do the thing of God, then that's fine. Ganun po sa atin. Hindi po tayo nandito para maligtas. Ang ibang Noahide, ang rason bakit daw sila naandyan is para maligtas. Turo daw ng mga rabbis, di ba sila nahiya sa mga turo na yan? Hindi naman turo ng mga rabbis yan. Bakit nagmamalaki talaga na nagtuturo sa amin mga rabbi? We are mentored by many rabbis. Kakaawa. So being a kasidi umut haulam, being a kihilat kasidi umut haulam, hindi po natin kailangan maligtas. Iligtas man tayo o hindi po natin kagustuhan yan. Yan po, reward na lang ni Hashem sa atin. Ang obligasyon po natin is sumunod doon sa gusto ni Hashem, doon sa turo ni Hashem. That is our obligation to Hashem. Bahala kang kaligtasan. Kung iligtas ako, then fine. Okay, salamat. Pero kung hindi, as long as I do the will of God, then there's no problem. So, ganun po tayo. So, kung nag-aakala kayo dito na para maligtas, then sorry po. Nagkakamali po kayo. Hindi po kayo maliligtas. Okay. It is a crime na maging makulit magtanong sa isang rabbi na
to the point na na-annoy or nakulitan na sila sa mga tanong mo. Even you approach the question in a polite and kind manner. Kahit sa iyo, Brother Jigs. Oh, sabi ng mga rabay, medyo makulit ka daw. Susumbong sila sa akin. Na Emmanuel, is Jigs Benoit a member of your group? Tatanong sila. Kasi alam ko medyo makulit ka din eh. So, ano pa kaya sa akin? Kaya nga ako nag-aaral dahil doon sa mga tanong ko. Hindi lang isang rabay, hindi lang doon sa mentor, pati yung mga Hasidic rabbis, pati yung mga Kabbalist rabbis. Tinatanong ko yan, tinitingnan ko yung mga sagot nila. Binabalansi ko. At ang basihan po sa balansi ko is yung experience ko. Doon po ako nakaano talaga. So, itong rabbi na to, nagsasabi ba to siya in the knowledge of Judaism or in the knowledge of Noahide? So, what is your source? So, tinatanong ko yun sa sarili ko. Nakikita ko lahat papunta doon sa Divine Code. Kung ganun, doon ako sa author ng Divine Code. Para lang yung isang hari ba na tinanong yung may tatlong hari, Judaism, Muslim, tsaka Kristiyanos. So, itong tatlong punto, nagtanong ang isa pong normal lang na tao. Sabi po ng normal na tao na, Muslim, maliban sa'yo, sino pipiliin mo? Si Judaism o si Christian? Sabi niya, kahit nakalaban kami sa Judaism, kapatid namin yan. Christian, wala yan. Harab yan. So, yan ang tinuturo ng harab yan. So, doon ako sa Muslim. Doon ako sa Judaism. Kasi kahit na hindi kami magkasundo, kasi dahil doon sa mga boundaries nila, magkapatid sila, pareho sila ng paniniwala with one God. Doon ako sa Judaism. Ito namang tatanungin mo, Christian. Tinanong ng normal na tao yung Christian. Okay, Christian, ikaw, maliban sa'yo, sino pipiliin mo? Muslim? Judaism? Doon ako sa Judaism kasi they are the man of the Bible. Ito yung pinagbabasihan ng katuruan namin. Although medyo nagkasala ang Israel, pero andun yung katotohanan na sila yung pinili ni God. So ngayon, tinanong naman ng normal na tao na ikaw, Judaism, sino pipiliin mo? So sabi naman ng Judaism, sino pa ba pipiliin ko? Siya nga, ako pinili. Siya nga yung isa, Christian, ako nga pinili. Alam nga naman, piliin ko sila. Di piliin ko yung sarili ko. So ganun po. Ganun po yan siya. Okay, Nick, it's Stanley. Negosyo kasi sa kanila. Kuhu ay non-profit organization. Yes, actually. Because sa kanila po, giving a star is, compulsory. Naka-note po doon Naka-note po. Before you comment, make sure to give at least 200 stars. Laking pera nun. Konti lang yung mga comment kasi mayroong ganun yung nagbalita sa akin, sabi niya, paano naman kami na walang stars? Hindi pwede kayo magtanong. Pero nakapost, pangit kaya tingnan yan, ganyan. Pangit yan. Ako nga, hindi nga ako namimilit magbigay ng stars kahit yung iba mahilig magbigay ng 1,000 stars. Yung mga dito, maraming nagbibigay, 10 stars, okay na yan. Pero hindi ko din inaayawan yung magbigay ng 1,000, 500, 100. Pero hindi ako magkukumanta, kailangan bigyan bago kayo mag-comment, make sure na makabigay kayo ng 200 stars. Kakatawa tayo nan. Yan, naging compulsory patuloy sa paningin ng iba. Sabi ng nakausap ko, nakasamahan natin, sabi niya, brother, yung compulsory sa kanila, nakalagay talaga doon, before you comment, make sure to give 200 stars. Sabi ko sa sarili ko, di ba sila nahiya niyan? Di sila nahiya. Pero pera lang talaga. So sa atin po hindi. Magbigay ka o hindi, magtanong ka. Free po yan, walang bayad yan. Serve and love Hashem unconditionally. Yes. Kasi yung sasabihin natin na
we do these things because we want to be saved. Gusto po nating maligtas, kaya ginagawa namin to. That is a condition of your faith. So, paano kung sabihin niya siya na hindi kita ililigtas? So, ano ngayon? So, hindi ka na kasi nakikita mo na useless eh. Hindi pala ako ililigtas, ba't sasambahin pa kita? So, naging useless. Naging kondisyon po ang kaligtasan. Sa atin po, walang kondisyon. We serve Hashem and love Hashem unconditionally po. Tama po. Salamat, Loy Latadli from Malay Bukidnon. Grace Mall, may kaibahan kasi ang definition ng salvation sa Christian at Judaism. Kung ang stand mo ay Christian point of view, kawawa ka talaga, yes. Because the stand of Christian with regards to salvation is salvation through salvation from sin, salvation from doing bad, salvation from punishment. So hindi po yan. The salvation that was actually promised to person was actually your life. Ano sabi ni King David? Dito sa kaliwa, ilang libo ang mangyayari, pero sa akin po hindi makakarating. That is actually salvation. Salvation from accident, salvation dito sa kanan, marami ang hindi magandang mangyayari, pero sa akin hindi po mangyayari. That is Psalm 91. Yan po ang klaseng salvation. Now we are under the protection of Hashem if we study Torah. Angelo Arado, good evening everyone. I'm listening from Bontoc, Southern Leyte. Welcome po kapatid. Kung anumang klaseng paniniwala po, okay lang po yun. So, anong palang kaligtasan ang sinasabi? So, may dalawang tama po yung sinasabi ni Grace, no, na may dalawang definition po yan. Definition about salvation doon sa New Testament at salvation po doon sa Torah. So, ang salvation po na promise ni Hashem that no one can save you. There is no other name given by Hashem, and I am He who saves you. Ako lang, walang iba. There is no other Savior but me. 43, 49, 6 ng Isaiah. Walang ibang kaligtasan. Walang ibang magliligtas is ang Hashem lang. Pagdating doon, naging dalawa na. Minsan naging tatlo. Yung dalawa, yung tatlo, pinag-isa. Nahirapan silang intindihin yung mga bagay-bagay. They know, hindi nila nakuha talaga that they are idolatries. That is not a teaching of Judaism. That is a teaching of Roman. Katuruan po yan ng Romano. Na iba-iba lang ang pagkakaintindi ng mga nagbabasa. Dahil, nagbasa din ng Old Testament eh. So, nabasa nila na one lang, Hashem lang salvation, kaya may naniniwala na oneness. Kaya lang, ang oneness nila, God and Jesus is one. Loko na. Andun pa din yung isa. Neil Adlawan, kasama ito ni Brother Jitro from Buntok. Okay. So, salamat po, Neil Adlawan. So, hopefully po na-enjoy po ninyo, Angelo, no? Angelo, sino to? Angel Arado. Angel Arado yung pakikinig. Hopefully na intindihan nyo po yung salita. Medyo matigas po yung Tagalog namin po dito. Actually, marami po nakikinig dito ng mga taga Baguio, ng mga taga Manila po, marami na. At nasa Manila po ako this coming February 16 po. Nasa Manila po. Hopefully, magkaroon po kayo ng time na mag-attend sa meeting together with other believer, no? Believer of Hashem, doon sa Taguig po. Hopefully, makapunta po kayo. So, I'll be also in Cebu. Wala lang akong exact time kasi kailangan ko daanan ang mga kapatiran dito sa Maramag,
sa Malaybalay, kung pwede dito din sa Valencia, o dito din sa Cagayan, sa yung dito na banda sa Hinuog. Sa gusto ko pag-isahin ang Balingasag at saka yung Subong Kugon kasi malapit lang yan sila. Papunta na po yan doon sa Cebu. Okay, Nick H. Jigs. Jigs muna. Ang salvation kasi ng Christian by definition ay salvation sa soul. Your soul will become damnation in hell if you don't accept as your Savior. Hindi man nila alam na kahit hindi mo i-expect na ma-save, kahit na mag-expect ka na ma-save yung soul mo, idadaan ka pa din doon sa hell. Lahat po, pati righteous po. As long as you commit sin, dadaan ka po talaga sa hell. Kasi ang hell po for Judaism, that is actually a place where God cleans your soul. Because every time you do wrong on this earth, then andun po magkakaroon po ng mancha yung soul. Kaya kailangan isauli natin ng malinis kay God. Kaya kailangan natin ikula. Yung kung damit ang ikula sabon, tayo po apoy. Kailangan po ikula siya sa apoy para pagdating ng isang taon, maisauli natin ng maayos at malinis. Yan po ang hell sa Noahide at sa Judaism. Hindi po hell na walang katapusan damnation. Mali po yan. Hindi po ganyan ang Hashem. Hindi po ganyan ang Hashem. Wala siya makukuha sa mga taong masasama para gawin niya yan. Nick Tadley to know the Judaism versus belief Christian. Okay, Garcia Yitro, I am Hashem and beside me there is no Savior. Napakaklaro po niyan mga kapatid. So kung salvation po ang gusto natin, dapat doon tayo sa mga Jewish kasi ang pwede pong magligtas sa atin is ang God ng Jewish, hindi po ang God ng Romans. So napakaswerte po ng mga taong nakikinig ngayon. Napakaswerte po ng mga taong nakikinig ngayon kasi at least kung hindi nyo man maintindihan, pero kahit papano Garcia Yitro, ang gihinom is another type of salvation and mercy is Hashem, sabi ni Ramkal. Okay. So, yun nga balik po natin dito sa topic para mas gusto ko kasing ituloy ito pero konti na lang mo yung time, magtanong na lang kayo. Alam ko din naman na bukas na natin i-topic yung kasunod. Ganun po tayo mag-aral, hindi po tayo basta, hindi pa nga tayo nakasimula, tapos na yung time. Ganun po dapat mag-aral. Kasi lahat ng sides talaga kinukuha. Yung tanong, hindi pa aantayin yung ibang oras para lang masagot yung tanong. Yun. Kung ano ang kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Because tomorrow is another day. So, akalain ng ibang tao na, hindi niya alam sagutin, nag-aaral pa yan, kaya bukas pa niya yan sasagutin. So, mapahiya ka pa dyan. So, dapat, pag alam mo, sagutin mo na. Pag hindi mo alam, then, why not say na, hindi ko alam. Hindi naman sin ang pagsasabi na hindi ko alam. Hindi naman crime yan. So, mahiya. Ako, hindi na ako nahihiya. Dati na akong walang hiya. Nick Tadley, know the God of your father and save him versus me. Hopefully na nakuha niyo po yan. Napakagandang bagay po talaga yung mag-isip. Kasi yan po talaga ang kailangan. Yan po ang ginagawa ng mga unang tao nung araw. Hindi po by reading kung anong sinusulat ng rabbi, binibigay dun sa mga Noahide para sundan. Minsan, pati yung sinasabi ng rabbi, inakinukot pa, tapos i-relay lang. Ano yung sayo? Wala. Buti kung yung pagkakasabi na yun, naka-address dun sa Noahide. Paano kung naka-address dun sa ibang tao? Naka-address dun sa mga Jewish? Patay ka, nagturo ka ng Jewish thing. So makikita talaga kung
gaano ka will verse sa Torah sa pamamagitan po ng pagsagot. Okay? So yung ibalik rephrase ko po ang tanong ko, may tinaguri ang parao sa generation ngayon at sino? Okay, actually yung parao ngayon, the time of Egypt, wala na po yan kasi yung parao po nung araw is actually a position po yan. O hindi po yan siya pangalan ng isang tao, kundi position po yan siya. Kaya ngayon, yung hinahanap mo is actually the logical pero. Yung naghahari-harian ba? Marami po yan. Marami po yan. Lalong-lalo na yung mga nagiging leader, na nagiging one-man rule. So, depende na po sa atin, sa sarili po natin, pwede po tayo maging parao. Pero that is not actually a parao like in the time of Egypt. That is actually a parao, logically a parao. So, kung itatanong, meron ba? Marami pong parao sa buhay natin. Tayo mismo naging parao sa sarili natin. Kasi we always dictate the physical needs. Kinakalimutan po natin minsan yung spiritual. Wala tayong sinusunod kundi yung physical. Extra na lang yung sa spiritual. Salamat, Florgel, sa tanong, napakagandang tanong po niyan. Jigs Pinoat, is it enough na 1 hour or less than 1 hour a day na mag-self-study sa Torah in order to erase past, present, and future sin? Actually, erasing future sin is actually marami pong pwedeng gawin para ma-erase po yan. Yes, Torah study can erase sin, especially Torah study. Giving tzedakah is one way of erasing sin. Giving star is actually one way of giving tzedakah. So that is also erasing sin because nakakatulong ka doon sa mga ginagawa natin. Tzedakah, good deeds can erase. Yung atonement, yung puasa, fasting can erase negative sins, but not all sins. Only an intentional negative sins. So marami pong paraan. Wasting seed, sin of wasting seed, pwede erase yan. Teach other people not to commit wasting sin. That is a very effective way of erasing the sin of wasting sin. Kaya nga ginagawa yan, gumagawa na si Rabbi Mizraki ng mga video na do not do this because if you do this, wasting seed, this will happen to you. Ginagawa niya yan because isa po yan sa paraan para mawala yung mga kasalanan natin of wasting seed. So yung mga anak talaga natin is turuan talaga natin. Huwag talaga natin hayaan na tumingin dun sa mga Okay. Salamat sa tanong, Jigs and Florgel. Okay, Ryan Fausto, the Torah says to know Hashem and the Christian says to believe Jesus. Yes, believe actually is not enough. Believing is not enough. Although, kailangan ang believe, pero hindi po yan ganun kadali. Kailangan, bago ka mag-believe, kailangan mo, prove mo muna na tama yun. Kaya nga yung Judaism and Noahidism is not based on the belief. It's not based on the belief. It is based on the facts. Bago ka mag-believe, kailangan make sure muna by facts na totoo yung sinasabi. Nagtadli modern parao, ego, self-centered. Okay, so, hopefully po nakuha po natin kahit papano na hindi ko na po pag-uusapan yung Torah kasi nakulang tayo. Torah kasi napakaganda po ng topic sana ngayon patungkol po doon kung paano talaga sila dumami. Pero we have so much time po. We have so much time. We have a lifetime. Meron po tayong buong buhay para mag-aral ng Torah. So wag po nating sayangin ang oras
para sa mga walang kwentang bagay. Kahit na anumang gawin natin, maganda man o hindi maganda, kailangan po natin mag-aral ng Torah. Hindi po ibig sabihin na nag-aral tayo ng Torah, ako nagsasalita ako dito ng Torah, malinis na ako sa paningin niya. Hindi po. Lahat po tayo is nag-undergo po ng rectification at kailangan pong mawala yan. Kailangan pong makorek yan. Kailangan nating maintindihan ang Torah para alam natin kung ano yung kasalanan at ano yung hindi kasalanan. Eh, hopefully na kuha po natin, no? So, tanong pa po kayo, wala na ako ibang hindi na ako magta-touch ng topic. So, yun nga, no? Hopefully, yung dalawang bagay na dinala ko sa inyo ngayong araw, medyo nawala po yung bigat ko dahil nag-aral ako ng Torah. Medyo nawala po siya. Na-excite tuloy ako dun sa mga tanong ninyo. Jigs Benoit, a key out of curiosity na tanong. Ano po ba ang nakita mo sa amin, mga kasanim? Bakit mo kami ina-appoint without the capacity that you see in each of us? Actually, yung pagiging humble ninyo. Andun minsan sa inyo yung medyo conceited. Meron po. Pero sabi ng mga rabbis, even though you do not very good things, pero sabi ng mga rabbis, continue lang doing. Kasi makokorek po yan pagdating po sa dulo. Kita ko po kasi sa inyo, actually, hindi ito, sabihin ko lang talaga sa inyo yung nakikita ko. Nakikita ko po yung sarili ko sa inyo. Yung attitude ko, nakikita ko po yan sa inyo isa-isa. Pagiging makulit, nakuha ko yan kay Jigs. Nakuha ni Jigs yan, pagiging makulit. Minsan kung kaya yung mga rabbi is nakukulitan. Meron ako niyan. Pagiging humble ni Nick Tadley. Medyo meron din ako niyan, pero hindi naman ako masyadong humble. Kaya magaling si Nick Tadley kasi napaka-humble na batang to. Napakabait. Yetro. Magaling din yan. So, marami. Lahat po kayo may potential po na maging leader. Ang sa akin lang po, huwag niyong sayangin na kung kapag kayo na po ang nasa posisyon, sana po, huwag po mag-iba yung direksyon. Kung ano po yung naging direksyon natin, na maging malapit lang dun kay Hashem, mag-aral ng Torah para makita ano yung tama, ano yung mali, gawa lang tayo ng mabuti, without any intention to make money, sana po, maandyan po yan sa inyo. Kasi hindi po naman ako sigurado kung gaano po ang itatagal. Although, mag-iisip tayo na 100 years, pero ayaw ko pong magsinungaling sa sarili. Hindi po ako ganun na pinapaniwala ko yung sarili ko na abot ako ng 100. Kasi ako naniniwala talaga ako sa Torah. Na kapag lumampas ka ng 5 years kung saan ka, halimbawa tatay nanay mo, doon ka nagmana, kung ano yung kinamatayan nila, -5 or +5 ka. Pag lumampas ka dyan, it's a blessing. And pareho silang namatay ng 63. Edad. Pareho silang namatay ng 63. So sa -5, my critical years is this years. 58. Pag nakalampas ako, tapos umabot ako ng +5. 63 + 5, 68. Pag lumampas ako ng 68, that's a blessing. Pero kapag hindi ka naman lumampas, still that's a blessing. Because the age from 60 up to 70 is you have assurance that you will be reincarnated. Kasi kapag lumampas ka po ng 70, blessing yan. Ang tanong, anong klaseng blessing? Ba't ka nagkaroon ng blessing? Bakit binigay sa'yo yung blessing na yan dito? Di ba bakit binigay ni Hashem yung blessing? Pwede namang 60 lang. Para assure ka ng rectification, assure ka ng another life, next life. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko talaga na-perfect yung Torah. So, kailangan ko ng another next life.
Kaya ayokong tanggapin yung blessing na umabot pa doon sa 18. Mamaya yung blessing na yan is para lang dito sa ulamasi. Doon sa ulamaba, wala na. Kawawa yung katawan ko. Although my soul is meron pong pagkakataon na makarating doon sa ulamaba. But my body needs also a reward. Dahil po hindi po biro yung ginagawa ko dito. Hindi po yan sa biro na minsan nagta-travel, minsan walang tulog. Yung gabi, ginagawa kong, yung biyahe ko sa gabi, ginagawa ko na lang tulugan para kinabukasan, kahit paano, andun ako sa area. Kailangan ko huminto para mag-aral, kailangan ko dumaan doon kahit na walang-wala ako, para lang ang isang lugar na, so hindi po biro. Ang pagiging leader po is hindi po laro yan siya, hindi po yan profesyon para magkaroon ng pera. Sacrifice po ang pagiging leader. If you are ready to sacrifice your time, your effort, your money, yourself, then you are qualified to become leader. Especially your talents. Kasi talents po talaga yung pagsasalita. Natututunan po natin yan, depende po dun sa mga, yung intentions. So, kung ang tanong, bakit mo kami appoint? Sino i-appoint ko? Kayo lang nakita ko na may, may capacity talaga. At saka isa pa bata pa kayo. Alam nga naman, i-appoint ko yung matanda. Ilang taon lang din yung nila. Ilang taon lang din. Kaya, wag niyo po sayangin talaga, mga kazanim, yung sinasabi ko. Pag nakita niyo talaga na wala ako, nasa travel, automatic po mag-live po kayo. Kasi para hindi po ma-stop yung Tura study na nakasanayan na ng mga nakikinig ngayon. Nasanay na yan, kaya nandito. Nung araw, actually, nung nagsimula ako ng live stream, 10 lang. Despite doon sa marami na tayo, pero 10 lang yung nakikinig. Ngayon, umaabot na tayo ng 60. Minsan nga, umaabot ng 150 sa actual live. Ngayon, 53 tayo. Aabot niya ng 60, aabot niya ng doon sa bandang dulo na, aabot na ng 90, aabot na ng Grace Maul, true, my Christian friends connection objected why I left GC despite daw sa pag-iiyak mga prayers na nasagot. Some sinasagot. Actually, yung mga nasagot po ng mga prayers po natin during Christian times, hindi po yung God ng Christian ang sumagot niyan. Ang sumagot po niyan is ang Hashem. Kasi alam niya na papunta ka doon. Kailangan natin na makasurvive papunta doon sa kanya. Kaya kahit anong kailangan mo, na syempre kailangan mo din, natural, pinipray mo, sinasagot po yan ni Hashem. Hindi po marunong sumagot ang Christian, ang gods of, ang other gods. Ang gods of the nation, hindi po yan sumasagot. Lahat po ng blessing, pati yung mga Christian, is actually that comes from Hashem. Kasi andun yung pag-asa na dadating sila sa dulo na sana makita nila ang Hashem. Salamat, Grace. No? So, yun po, na hopefully, maintindihan natin yung mga bagay-bagay. So, naantay ko lang talaga ang birthday ng asawa ko kasi alam ko nagtatampo na yan siya. Tatampo na kasi wala ako palagi. Kahit na may mga tawag inaayawan ko muna. Dahil nga sa gusto kong andito ako kapag kanong birthday niya. Kasi ilang birthday na din na wala ako, pati nga birthday ko, wala ako dito. Buti na lang, hinahandaan ako dun sa lugar kung saan ako. Nahandaan nila ako. Pero dito sila, naghahanda din sila. Kahit na wala ako. Kaya alam ko na medyo nagtatampo na. Kaya kahit na may mga request pero pagkatapos po ng birthday, sisimula na po ako na magpunta doon sa mga lugar-lugar. Kailangan ko po kasi magpunta para makita ko talaga yung mga problema. Makita ko yung bawat isa, yung mga sitwasyon nila, ano pa ang pwede kong maitulong, kung wala man akong maitulong sa pera, pero at least doon sa mga advices, pwede po ako doon. Eden Andoyana, hinahanap-hanap na namin ang Tura Live
kulang ang gabi pag walang live. Kaya pag wala po ako dito, automatic na Jigs, Nick Tadley talaga pinakamadali ko malapitan kasi yan siya ang may tama talagang signal. Kaya lang minsan busy. Siyempre naghahanap buhay. So kailangan din niya na ano. So pero most of the time po naano naman po ni Nick. No, napakabait po na bata yan. Kaya mga kasanim, galingan po ninyo. Galingan ninyo. Grace Maul, bro, wag muna kasi wala pa sa Noakide na ang nag-aaral ng focus katulad na ginagawa mo. Madaming tanong, especially sa oral law. Before the giving of the oral law na ikaw nakakaalam gawa, nabasa mo na unless mag-aral ng masigasig ang mga kakanin natin. They needed materials to read kasi ito ang challenges ngayon. Dapat alam mo ang oral at written Torah by heart. Madami kasi ang mga confused noon. They want facts. It is a big challenge for our kazanin to study more opinion lang po. Tama po yan lahat. When it comes to books, actually, pinicturan kasi bawal po i-xerox O yung mga books na nandito po, ginastusan ko pa talaga yan. Nagbayad po ako ng piso kada page para lang i-picture siya. Meron po ako dito na. And I'm ready to share this to anyone who really wants to study Torah. Halos-halos na ko na po yung mga Pero marami pa pong books na kailangan talaga mapicturan kasi hindi po tayo pwede because theft po ang gagawin po natin pag nagpa-xerox tayo. So, ang ginawa ko, picture. Walang image. Kung may cellphone kayo, pwede kayo mag-aral. Kung may laptop kayo, pwede kayo mag-aral kasi naka-PDF po siya. So, by page talaga yan siya. So, hindi po magkukulang ang mga susunod po na mga leaders. Ginastusan ko talaga yan. Yung mga tsidaka ninyo na binibigay, doon ko po, minsan isang book, mahigit 1,000 yung bayad, 3 piso. Wala pong magtsatsaga kasi wala akong maayos na cellphone Yung cellphone ko, nagbablurred, minsan yung, niya, pangit, wala akong maayos, mumurahin niya yung cellphone ko. Kaya nagbabayad ako doon sa mga may magagandang cellphone. Kailangan din ng pera. Hindi din ako nag-uutos doon dahil business nila. Doon po ako nag-uutos doon sa alam ko na kailangan niya ng pera. Yung mahirap. Kahit na hindi maganda yung cellphone niya, ayusin niya lang pagkakuha. Okay na po. So, meron na po ko, especially na midrash. Natapos ko po talaga lahat picture. 5 books po yan. Ang kakapal po, ganyan po. Tapos ang lalaki. Picture na po yan nasa atin na lahat. Kaya yung susunod po, hindi po magkukulang. So, kaya lang itong mga leaders ngayon, sinasanay ko pa silang magsalita. Kasi kailangan din talaga yan na ma-practice yung sarili mo na hindi ka matakot, hindi ka na maging totoo ka lang doon sa sinasabi mo. Nasa isip naman natin na we are not perfect. Okay lang, may konting kasalanan, okay lang po yan. Hindi naman ibig sabihin na andyan ka nagsasalita ay perfect ka na. Hindi po. Pareho lang po tayo na Let's cut Benoano, basta pakinggan lang lahat ng video ni Aki yung nandun na lahat yan sa Julius. Hindi lang doon sa book, pati na doon sa mga past na learnings ko doon sa mga rabbi experiences. So, nandun po lahat. So, kung sunod-sunurin lang talaga ninyo yung sa YouTube, yung mga nandito sa Facebook, yung iba po, hindi ko na-download kasi balik-balik na. Yung mga importante, dina-download ko talaga. So, Yitzhak Benoano, paki-remind ako noon na napaka-busy ko talaga this past few days. Meron akong business pa sa'yo, may kailangan ako i-download kasi nagbigay ka ng yung SD card, pero hindi ko pa nalagyan. Hopefully one of these days because before my travel to Cebu maipadala ko po sa iyo yung SD card ng audio lang po
Hindi po video. Kasi kung kasama video, baka magsawa kayo kakatingin sa mukha ko. Audio lang. Para hindi kayo obligado tumingin doon sa cellphone. Lagyan nyo lang sa isang tabi, makinig. Then, okay na. Okay, so hanggang sa susunod po, no? Hopefully, may naintindihan kahit papano. So, magandang gabi po sa atin lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שבתי
May it be your will before you, Lord our God,